Paano kung ang dahilan kung bakit hindi ka niya pinapahalagahan ay dahil masyado kang available? Habang ikaw ang laging nagme-message, laging nag-a-adjust, laging nagbibigay, unti-unti kang nagiging normal sa kanya. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil nasanay siya na hindi ka mawawala. Pero eto ang hindi sinasabi ng karamihan. Kapag tumigil kang maghabol, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Hindi agad, hindi dramatic. Pero dahan-dahan, mararamdaman niya ang pagkawala ng presence mo. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang tunay na nangyayari kapag tumigil kang maghabol, hindi para manipulahin siya, kundi para maibalik ang respeto sa sarili mo gamit ang stoic mindset. Una, mapapansin niya ang kawalan mo. Kapag tumigil ka sa paghabol, ang unang mangyayari ay hindi agad reaction, kundi awareness. Kapag nawala ang consistency ng presence mo, mapapansin niya ang difference kahit hindi siya magsalita agad. Dati, lagi kang nandyan. Ikaw ang unang nagme-message, ikaw ang laging available, ikaw ang nagdadala ng connection. Ngayon, bigla itong nawala o nabawasan at doon magsisimulang pumasok ang tanong sa isip niya. Anong nangyari? O bakit hindi na siya ganun? Sa una, maaaring hindi niya ito bigyan ng malaking pansin, pero habang tumatagal, mararamdaman niya ang absence mo, lalo na kung nasanay siya sa presence mo. Sa stoic mindset, hindi mo kailangang ipaalam o ipakita ang value mo sa pamamagitan ng salita o pagpapapansin. Minsan, mas nararamdaman ang halaga mo kapag hindi ka na laging nandyan. Ang pag-alis sa pagiging always available ay hindi laro. Ito ay paraan ng pagbabalik ng respeto sa sarili mo. At natural na epekto nito ay ang pag-realize ng ibang tao kung ano ang nawala sa kanila. Ikalawa, mawawala ang kontrol niya sa iyo. Kapag ikaw ang laging naghahabol, siya ang may kontrol sa dynamic ng relasyon. Alam niyang kahit anong gawin niya, kahit magkulang sa effort, kahit magpaka-cold, kahit hindi ka bigyan ng oras, nandyan ka pa rin. At dahil doon, hindi niya kailangang mag-effort para panatilihin ka. Pero sa sandaling tumigil ka, unti-unting nawawala ang kontrol na iyon. Hindi na niya kayang i-predict ang galaw mo. Hindi na siya sigurado kung nandyan ka pa ba o tuluyan ka nang nawawala. At kapag nawala ang kontrol, pumapasok ang uncertainty. At ang uncertainty ay isa sa pinakamalakas na trigger ng attention. Bigla siyang magtataka, mag-o-overthink, at mapapaisip kung ano ang nagbago. Sa stoic mindset, hindi mo kailangang makipaglaro o manipulahin ang sitwasyon. Sapat na ang pag-withdraw ng sobrang availability mo para ma-reset ang dynamics. Dahil ang totoo, ang taong hindi mo kayang kontrolin ay ang taong nagsisimula mong pahalagahan. At kapag naramdaman niyang hindi ka na niya hawak, doon ka niya mas nakikita bilang someone na may sariling value at boundaries. Ikatlo, magkakaroon ng curiosity. Kapag hindi ka na predictable, natural na nagkakaroon ng curiosity ang tao tungkol sa iyo. Dati, alam niya ang routine mo. Alam niyang magme-message ka, magpaparamdam ka, at laging nandyan. Pero kapag bigla itong nagbago, mapapaisip siya, ano na ang ginagawa niya ngayon? Bakit hindi na siya ganon? May iba na ba? Ang curiosity ay isa sa pinakamalakas na emotional trigger dahil pinupuno nito ang isip ng tao ng mga tanong na gusto nilang masagot. At habang wala silang malinaw na sagot, mas lalo silang nag-iisip tungkol sa iyo. Sa stoic mindset, hindi ito tungkol sa paglalaro ng isip ng ibang tao o manipulation. Ito ay natural na epekto ng pag-focus mo sa sarili mong buhay imbes na umikot sa kanya. Kapag hindi na ikaw ang laging nagbibigay ng attention, nagiging mas visible ang absence mo at doon nagsisimulang mabuo ang curiosity.
At sa maraming pagkakataon, ang taong curious ay mas nagiging emotionally invested kaysa sa taong laging sigurado. Ika-4, mararamdaman niya ang absence ng effort mo. Dati, ikaw ang nagbibigay ng effort, ikaw ang nagme-message, ikaw ang nag-aayos ng usapan, ikaw ang nagdadala ng connection para manatiling buhay, ikaw ang nag-aalaga ng communication, ikaw ang nag-a-adjust kapag may problema, at ikaw ang laging present kahit hindi siya ganoon ka-consistent. Pero kapag tumigil ka, doon niya unti-unting mararamdaman ang pagkawala ng effort na iyon. Mapapansin niya na hindi na kasing smooth ang usapan, hindi na kasing alive ang connection, at may kulang na hindi niya maipaliwanag agad. At sa mga sandaling iyon, magsisimula niyang ma-realize na may halaga pala ang mga ginagawa mo na hindi niya agad napansin o na-appreciate habang nandyan ka pa at laging nagbibigay. Sa stoic mindset, hindi mo kailangang ipaalala ang value mo sa salita. Minsan, mas malinaw itong nararamdaman kapag wala ka na sa parehong role na dati mong ginagampanan. Dahil ang effort na laging nandyan ay kadalasang na-overlook, pero ang effort na biglang nawala, iyon ang hindi madaling balewalain. Ika-5, mag-iisip siya tungkol sa'yo. Kapag hindi ka na present sa araw-araw niyang routine, mas lalo kang nagiging present sa isip niya. Dati, sanay siya na nandyan ka, laging available, laging may update, laging may interaction. Pero kapag bigla itong nawala, nagkakaroon ng space sa isip niya na dati ay pinupuno ng presence mo. At doon magsisimula ang pag-iisip. Maaalala niya ang mga usapan ninyo, ang effort mo, at ang mga bagay na dati niyang hindi pinapansin. Ang tao ay natural na mas nag-iisip tungkol sa mga bagay na nawawala kaysa sa mga bagay na laging nandyan. Ito ang psychological effect ng absence. Sa stoic mindset, hindi mo kailangang gumawa ng ingay o magpapansin para maalala ka. Minsan, ang katahimikan at pag-withdraw mo ang mas malakas na epekto. Habang ikaw ay tahimik na nagfo-focus sa sarili mong buhay, ang isip niya ang kusang bumabalik sa iyo. At sa proseso na iyon, mas nagiging malinaw sa kanya ang halaga mo na dati ay hindi niya nabibigyang pansin. Ika-6, posibleng subukan ka niya. Minsan, magpaparamdam siya ulit, hindi dahil sigurado na siya sa iyo, kundi dahil gusto niyang malaman kung nandyan ka pa rin at kung ganoon ka pa rin ka-available tulad ng dati. Maaaring simpleng message, random na kamusta, o biglang pagbabalik ng atensyon na matagal mong hinintay. Ito ang tinatawag na test. Sinusukat niya kung babalik ka ba agad sa dating dynamic o kung may nagbago na talaga sa'yo. Sa stoic mindset, dito pumapasok ang kahalagahan ng consistency sa actions mo. Hindi sapat na tumigil ka lang sandali. Kailangan panindigan mo ang boundaries na ginawa mo. Dahil kung sa unang sign ng attention ay babalik ka agad sa dati mong behavior, mawawala ang epekto ng paglayo mo at babalik lang sa dating cycle. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa isang action, kundi sa consistency ng pagpili mo sa sarili mo kahit may temptation na bumalik sa nakasanayan. Sa ganitong paraan, hindi mo lang pinapakita ang value mo, pinapatunayan mo rin na hindi ka na basta-basta babalik sa sitwasyon na hindi ka pinapahalagahan. Ika-7, tataas ang perception ng value mo. Kapag hindi ka na laging available, natural na tumataas ang perception ng value mo sa mata ng ibang tao. Hindi dahil bigla kang nagbago overnight, kundi dahil hindi ka na madaling ma-access o makuha tulad ng dati. Dati, sanay siya na anytime kailangan ka niya, nandyan ka agad, kaya hindi niya gaanong nararamdaman ang halaga mo. Pero kapag nagsimula kang mag-set ng boundaries at hindi na ibinibigay ang oras at energy mo
ng basta-basta, nagkakaroon ng sense of scarcity. At sa psychology, ang mga bagay na hindi madaling makuha ay mas pinapahalagahan. Sa stoic mindset, hindi ito tungkol sa pagpapahirap o pagpapaka-mysterious para lang magpa-impress. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng self-respect at pagprotekta sa sarili mong energy. Ang taong may malinaw na boundaries ay hindi laging available para sa lahat. Pinipili niya kung saan niya ilalaan ang oras at effort niya. At sa ganitong paraan, hindi lang tumataas ang tingin ng ibang tao sa iyo, mas lalo mo ring napapatunayan sa sarili mo na may halaga ang oras at presensya mo. Ikawalo, maaaring ma-realize niya ang pagkakamali niya. Sa paglipas ng oras, kapag tuloy-tuloy ang pagkawala ng presence mo, may posibilidad na ma-realize niya kung ano ang tunay na nawala sa kanya. Hindi lang basta tao, kundi ang effort mo, ang consistency mo, ang paraan ng pag-aalaga mo sa connection ninyo. Mga bagay na dati ay parang normal lang sa kanya, pero ngayon ay wala na. At doon niya unti-unting maiintindihan ang value mo, hindi dahil ipinaalala mo, kundi dahil naranasan niya ang buhay na wala ka. Pero mahalagang tandaan, hindi ito guaranteed. May mga tao na kahit mawala ka, hindi pa rin nila agad makikita ang pagkakamali nila. At dito, pumapasok ang stoic truth. Hindi ito dapat ang goal mo. Hindi ka tumitigil sa paghabol para magsisi siya. Tumitigil ka dahil pinipili mo ang sarili mo. Kung ma-realize man niya ang pagkakamali niya, bonus na lang yon. Pero ang tunay na panalo ay ang moment na hindi mo na kailangan ang realization niya para maramdaman ang value mo bilang tao. Ikasiyam, magmo-move on siya. Isa rin sa posibilidad ay mag-move on siya. At ito ang bahagi na madalas mahirap tanggapin, lalo na kung may parte sa'yo na umaasa na babalik siya o magsisisi. Pero dito pumapasok ang stoic truth. Hindi mo kontrolado ang magiging reaction niya. Hindi mo kontrolado kung paano niya i-interpret ang pagkawala mo. At hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya o hindi. Ang kontrolado mo lang ay ang sarili mong actions. Kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, kung paano ka magsiset ng boundaries, at kung paano ka magpapatuloy kahit wala siya. Sa stoic mindset, ang tunay na lakas ay makikita sa acceptance. Ang pagtanggap na hindi lahat ng taong gusto mo ay mananatili sa buhay mo. At kahit piliin niyang mag-move on, hindi nito binabawasan ang value mo bilang tao. Dahil ang worth mo ay hindi nakabase sa kung sino ang pumipili sa'yo, kundi sa kung paano mo pinipili ang sarili mo araw-araw. At minsan, ang pagkawala ng isang tao ay hindi kawalan, kundi space para sa mas tamang connection sa hinaharap. Ika-10, ikaw ang magle-level up. Ito ang pinaka-importanting mangyayari sa lahat. Kapag tumigil kang maghabol, napipilitan kang ibalik ang focus sa sarili mo, sa halip na ubusin ang oras at energy mo sa isang tao. Nagsisimula mong i-invest iyon sa sariling growth mo. Doon ka mag-i-improve sa mindset, sa discipline, sa goals mo, at sa kabuuang direksyon ng buhay mo. Unti-unti mong nare-realize na kaya mong maging okay kahit wala ang taong dati mong inuuna. At sa proseso na iyon, nagiging mas buo ka bilang tao. Hindi ka na naghahanap ng validation. Hindi ka na dependent sa attention ng iba. At mas malinaw na sa'yo kung ano ang deserve mo. Sa stoic mindset, ang tunay na glow up ay hindi lang panlabas kundi panloob. Sa paraan ng pag-iisip, sa kontrol mo sa emosyon mo, at sa standards na hindi mo na kayang ibaba. At habang patuloy kang nagle-level up, napapansin mo na hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Dahil ang tamang tao ay kusang darating sa buhay ng isang taong buo, may direksyon at may respeto sa sarili. Kapag tumigil kang maghabol, hindi mo lang binabago ang dynamics ninyo.
binabago mo ang sarili mo. Hindi mo na hinahabol ang validation. Hindi mo na pinipilit ang connection. Hindi mo na ipinapamigay ang halaga mo. At sa huli, hindi na mahalaga kung habulin ka niya o hindi. Dahil ang tunay na panalo ay ang araw na natutunan mong piliin ang sarili mo